so-called Guardia Civil or mas tamang security guard under the direct supervision of Intramuros Administration. Paliliwanag. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Nakita niyo bang pumalaglag na yung bata na yan, papalag na yung bata dyan. Yan. Sinukol mo na tingnan mo. Ngayon kayo po umusga. No? Oh guys, nakita niyo na ba to? Yan, yung video na yan, trending. Panoorin muna natin. Sila po ay under sa JSL. Sige, titignan natin ha. Bago kayo nakuha ng video, ano nangyaring insidente? Para umabot kayo sa ganung kulataan. Ang nangyari po niyan. Okay guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-uusapan natin yung trending ngayon kayo. Trending, viral pala. Sa Intramuros nangyari guys, dalawang gwardiya, no? Bago ang lahat guys, no? Bago tayo mag-proceed sa ating mga topic ngayon. Baka magulat kayo yung mga bagong dalaw, mahaba buhok ko, nakasando, nag-earrings. Wala sa mukha ko ang isang security guard kasi ako guys ay isa na ang retired na po ako. Hindi na po ako active sa duty. Gumagawa po ako ng mga video regarding security guard na mga senaryo tulad ng pag-usapan natin ngayon. Punta kayo sa channel ko yan. Pindutin nyo yung playlist guys. Punta kayo sa, pag napindot nyo na yung playlist, no, itong lalabas. Punta kayo Security Guard Matters, ayan, nandyan. Okay? Nandyan lahat, mga senaryo tulad ng pag-uusapan natin ngayon guys, no? So, gumagawa tayo niyan, explore lang nyo yung channel, marami tayong mga video dyan guys, na makapagbigay sa inyo ng gabay, patnubay, no? So, itong pangyayari na to guys, ay nagawa ko na rin to ng video regarding child abuse, ayan, no? Okay, so punta tayo dun sa naging viral na video, no? Doon sa Intramuros, may sinita daw yung ating naka-duty mga security guard dyan na ang kanilang suot ay para mga katipunero. Katipunero ang kanilang mga uniforme, but still ang kategory nila ay security guard, no? So may sinita silang isang bata na pasaway kasi 17 years old, no? Isang bata na pasaway na bawal magbisikleta doon kasi nga yung Intramuros ay isang tinatawag na tourist destination. Maraming nagpupunta dyan kasi nandyan yung mga lumang mga structure na mga galing sa Spanish era. So, pinagbabawal siguro magbisikleta doon para ito avoid na makadisgrasya. Ganun pa man, maraming beses na sinaway yung bata. Binabaliwala yung gwardiya. Kasi nga, gwardiya lang, no? So, nangyari, siyempre, nagkakurpuntahan at ito na nga, nasaktan yung isang gwardiya, humingi ng tinatawag na backup sa kasama. Paghingi, napalo daw siya ng parang yung tinatawag na matigas na bagay, napalo siya sa mukha. At nung napalo, yung isang gwardiya, nagyabang ba yung bata? Gusto mo bang maisahan ganon. Kumbaga, tinamaan ka na, gusto mo pang makaisa. Ika nga, madagdagan ng isa pa. Parang ganon. So doon sumiklab, tinudo nila ng habol, yung bata. Pagkatudo, may nanghimasok, na isang babae, kala ko nga nanay, yung pala nagmalasakit para kunwari maging bida sa kwento. Buti, no? So, nangimasok at nagpagitna doon sa sitwasyon dahil sa inis, sumiklab yung inis ng gwardiya ay talagang nabanata nila, no? So, nangyari, underage yung bata, child abuse ang labas nila. Ang dami nakakuha ng camera
kitang-kita sa camera yung mga nangyari. Anyway, pag-usapan natin, no? Saan nagkamali ang gwardiya doon at tama ba yung nangyari? Guys, palagi kong sinasabi na supposed to be dapat marunong tayo sa legal process pag gwardiya tayo, no? So, sa nangyari guys, kahit sino may inis. Kahit sino doon, walang kahit kuan may inis doon sa pag-uugali ng bata. Since doon sa media, dito sa social media, parang nangyari, hindi inalam ng mga tao kung ano yung totoong pangyayari. Ang nakita nila, nabugbog yung bata, pinagtulungan yung bata. Bata daw, 17 years old eh. So, child abuse ang nagiging kuha ng mga tao. Pero hindi nila alam na una nag-provoke sa sitwasyon ay yung binatilyo na 17 years old. Kasi nga, ang mga gwardiya guys, tandaan nyo to nagbibigay ng tinatawag na rulings ang company na ipatupad nila. No? Ngayon, pag pinatupad na ng gwardiya, ang tanong, anong magiging consequences ng mga violator ng rules na pinapatupad nila? Yun ang wala. Doon nasasala ang security guard. Doon nababastos. Doon nadidisrespect ang mga security guard. Kasi bakit? Alam na mga tao sa Pilipinas na ang gwardiya ay walang laban pagdating sa complaint. Kasi inutos lang naman, bawal yan. Eh sir, nag-violate po siya sa rules na binigay nyo. Wala namang binigay na pag nag-violate yung isang tao, ay gawin nyo, bugbugin nyo. O kaya, hulihin nyo, ikulong nyo. Walang ganun eh. Basta bawal lang. No? Ganun kadalasan. Yun ang naging experience ko, no? Magkakamali, binabiolate yung rules na meron sa kumpanya, tapos yung may mga taong makapalang mukha na hindi marunong sumunod, hindi marunong gumalang sa trabaho ng gwardiya, parang salita nila, ano ngayon, kung bawal. Parang ganun eh. So kung ikaw gwardiya, maiinis ka, no? So yun na nga, inis na inis yung mga security guard. Ikaw ba naman na basag na yung mukha mo eh. So hindi yung galit nila na gusto sila makaganti. Doon nagkamali ang mga gwardiya. Wala nang timpi. Sa bagay guys, ako ay masasabi kong hindi ko rin mapigil ang kaya nga ang haba ng pagpipigil ko sa sarili ko na hindi ako mainis. Kasi nga pag ako nainis na naninilim ang paningin ko, nabablock out ang isip ko. At hindi ko na alam kung ano magiging reaction ko. Kaya kailangan kinokontrol ko yung emosyon ko sa utak ko. Kasi bakit? Isa rin akong demonyo pag nagalit eh. Isa rin akong demonyo ng pag nagalit. So, doon sa sitwasyon na yon, kung nakikita nyo, ako nakikita, naintindihan ko yung mga gwardiya, talagang maiinis ka talaga sa ugali ng bata. Pero pag pinakinggan mo yung mga kamag-anak ng bata, isa pong mabait na bata yan. Isa pong magalang na bata yan. Hindi magiging ganong reaksyon ng mga gwardiya kung walang provocation mula sa bata. At kita mo yung bata na yun. Bata na lang tabi na kasi 17 eh. Pero kita mo yung bata na yun, binanatan sa body shot oh. Hindi tumupi. Hindi ko alam kung malakas yung bigay ng gwardiya o mahina. Kasi ewan ko lang kung siguro kung akong bumanat nun, hindi 5 yung binigay sa kanya eh. Yung 2, kailangan bali na yung ribs nun. Dapat. Pero matibay yung katawan ng bata, yung bata nga sinabi nila. No? Matibay, no? At sumabay pa, nakipagsuntukan pa talaga. Kasi nabugbog na siya eh. Anyway, yung mga reaksyon ng gwardiya ay naintindihan kong talagang inis na sila. Kasi una-una, ikaw ba namang tinamaan na eh. Ginawa naman ng gwardiya lahat, naghumingi ng backup. Kailangan talagang lumaban yung bata. Dahil inisip, yung nag-initiate talaga siya ng provocation. Kasi nga, alam niya na
may paglalagyan yung mga gwardiya sa kanya. Ganun naman talaga palagi eh. Walang kakampi ang gwardiya. Sasala tayo sa init, sala sa lamig eh. No? Nasasala tayo sa init, sala sa lamig ang gwardiya. So, doon tayo natatalo. Kasi nga, wala bang consequences sa rules na binibigyan ng kumpanya. No? So, doon papasok ngayon yung tinatawag na marunong kang lumaro sa sitwasyon. No? Ako dati, pag may bawal, lalo na yung mga empleyado, di ba? Bawal. Tapos, kinukuhan lang, tinatawag na binabaliwala lang yung rules. Ay talagang umiiwas na ako, hindi na ako nakikipagtalastasan. Hindi na ako na, logbook ko na lang, nire-record ko na lang. Pero yung bata kasi yon, so talagang siguro tinodo ng kuhan, ang mali lang talaga ng mga gwardiya ay binanatan nila yung bata sa harap ng maraming tao. At doon na pumasok yung simpati ng society. Kasi nga daw, bata. Alam mo ibang tao, pabida eh. Bata yan! Ganon. Pabida sila. Anyway, yung ganong sitwasyon, kasi nga, mahirap nga, kasi nga, sindi na yung galit ng mga gwardiya. So, hindi na nila nakontrol ang kanilang emosyon nung panahon na yon. Talagang binanatan na nila. At nangyari, sila ngayon ang tanggal sa trabaho, may kaso pang child abuse. Yun ang dapat natin pag-ingatan, guys, pag nag-duty tayo ng security guard. Alam natin yung legal process. Ikaw, sir, anong gagawin mo doon? Nandun ka, ganun. Anyway, pag ganun talaga, pigil sa galit, i-hold yun, pusasan hanggat maaari. Pagpusas pa nga lang sa minor de edad, may kaso ka na eh. Pero dahil nga pumapalag, talagang kumukuha yung bata eh. Matured na yung katawan ng bata. Parang batak kasi binigyan, unang bigay yung isang gwardiya, binigyan ng isang over right hand, binigay sa kanya. Malakas. Na-absorb niya. No? Binigyan ng body shot ng 3 beses o 4 ba yun? Na-absorb ng bata at nakapag-response pa. Hindi ko alam kung malina lang yung bigay ng mga gwardiya o matibay yung katawan ng bata. Anyway, so nandun, nakaani ngayon ng simpati yung bata. Kasi nga, alam mo na ngayon, ay tinatawag na may child abuse law. Ngayon, ano ba dapat doon gawin, no? Anyway, dapat talaga may tinatawag na responding. Pag ganun bang senaryo, dapat yung officer nila, may responding personnel sila. 2, 1, 2. At yun, ipin down yun. I-down ba? Yung pusasan yung ganun mga pusasan o kaya i-hold, dalhin sa barangay o sa pulis. Dapat ganun. Hindi na dapat makikipagkuhan. Tulad yan, na tamaan sila ng bagay, pinalo. Ibig sabihin, yung pag-handle nila dun sa bata, walang maayos na yung bang apprehension procedure. Ano ba yung apprehension procedure? Yung bang paano mo padapain yung tao? Yung bang mali yung paghawak mo? Kunwari, hawak ka sa dito. Hawakan mo, okay lang yan kung malakas ka o malaki ka sa hinawakan mo. Kung kasing laki mo lang o kaya mas maliksi pa sa'yo, talagang pipiglas yun at wala namang siyang sa side niya, walang mawawala sa kanya. Tayo mga gwardiya, mayroong trabaho. Kaya nga, ibig sabihin, kung hindi ka nga marunong mag-handle sa sitwasyon, tayo mga gwardiya ang mawawala ng trabaho at may kaso pa. No? So, dapat doon, talagang pinagtulungan yun na ipin down yun. No, ipin down yung bata. I-hold. Hawakan. Yung hawak ng kamay na hindi makakalaw. Di ba? Yung mga hawak na padapain muna. At, yun na nga, hanggat maaari, habang ginagawa nyo yung bagay na yun, ay may camera naman ng cellphone natin.
Ewan ko, yung ibang pisto kasi ay binabawal yung paggamit ng cellphone ang mga security guard. So, wala namang body cam para mapatunayan yun ang ginawa. At sabi ni Mayor Isko Moreno, sabi siya na mayroon nakarating sa kanyang tenga na gusto mo ipalo ko sa iyo yung bisikleta mo parang ganon. Oo, totoo siguro nasabi ng gwardiya yun dahil sa sobrang inis niya, dahil sinita mo, kilala ko ang ugali ng kabataan ngayon. Sobrang bastos. Kaya nga ako dito sa lugar namin, pigil na pigil ako Kasi nga, baka mabitawan ko yung galit ko at inis ko. Ang ganda na ng buhay ko, ang sarap na ng buhay ko, nadamay ako dun sa batang pariwara. Kaya pigil-pigil, kailangan yung utak mo, control sa emosyon mo. No, ganun yun. So ngayon, siguro, nabanggit yun nga, ipalo ko pa sa yung bisikleta, namiliso po. Di ba? Bawal magbisikleta, bumalik pa sa area. Gumanon-ganon pa. O di ba? Namimiliso po nga Kasi ano ngayon, kung bawal, gumanon yung bata. Di ba? So, ikaw, guardia, inis na inis ka. So, dapat talaga, emosyon natin pigil, no? So, hindi ko na masisi yung mga guardia na yun, na doon sa panahon, bumigay talaga emosyon nila sa sobrang galit. No? Yun nga lang ang naging kabayaran sa maling reaksyon na binigay sa sitwasyon. Ang daming tao. Okay guys, maraming tao nag-react ka ng talagang kumbaga, nagbigay ka rin naman ng reaction ng ganon. Sana, kumbaga, kinuan mo na, sulit mo na lang, no? Pinadugo mo na lang yung mukha. Ako guys, hindi ko sinabing tama yung ginawa ng gwardiya. Mali pong diskarte yun, sa totoo lang. But, sabi ko nga, ay hindi natin hawak ang emosyon ng isang tao, lalo na kung nababastos na sa yun sa trabaho natin. So kung nag-come up ka rin naman ng ganon, kasi dalawang klase lang naman ang injury, physical injury, isang slight at isang serious physical injury, dalawang klase lang yan. Dalawang klaseng physical injury, but may depende sa bigat, no? Ang pinakamabigat talaga noon sa dalawang kaso na yon ay yung tinatawag na child abuse, sympathy ng kapaligiran. Alam niyo guys, ang security guard ay palagi kong binabanggit, ito yung trabaho na tinatawag na isang trabaho na guys, ang trabaho ng security guard ay isang underrated talaga. Kaya nga napakababa ng tingin nila kasi nga aminin natin sa gusto, ang trabaho natin ay ginagawa lang tayong scarecrow. Alam niyo yung scarecrow guys? Panakot. Ganun ang nagiging papel natin mga gwardiya. Kaya palagi kong binabanggit, sala sa init, sala sa lamig ang buhay ng security guard. Kasi hindi natin alam kung saan tayo papanig, saan tayo iiling. Tulad nun, inutusan kang bawal yan. Sinunod mo. But may matigas ang ulo at tinatawag na may matigas ang ulo at walang pakialam sa trabaho mo. So, binabastos yung trabaho mo. Ngayon, pinatupad mo yung batas. Ang kaso lang, wala naman silang sinabi na ang mga violator ay ginito ang haharaping consequences sa kanilang pagbabayulit. Walang ganun Utos lang sila. Doon papasok yung paano ka na dumiskarte. No? Paano ka na dumiskarte? At paano ang laman ng isip mo? Kasi may laman, kung may laman ng isip mo, lalo na sa legal process, meron akong video dyan. Diba? Bata, sigurado child abuse ka niyan. Diba? Babae, sexual harassment ka niyan. Marunong kang lumagay sa sarili mo na hindi ka makasuhan. Kasi kung hindi mo kayang ilagay ang sarili mo sa tama, yun, kaso tayo, tanggal sa trabaho. Anyway, ang mga ganong klaseng tao, pag nakatapat sila ng gwardiya,
na talagang punong-puno na ng kuan. May nabalitaan ako dati na sa Isitan Recto to nangyari, isang estudyante na mayaman din na nag-aaral ng abogasya ay sinita doon sa yung kuan ba, yung doon sa may hagdanan. Siguro yung gwardiya punong-puno sino ang problema yun. Sinita niya yung nag-aaral ng abogado na mayaman. Sinita niya na bawal tumambay dyan, bawal umupo dyan. So, ginamitan siya ng knowledge ng abogado, nag-aaral na mayaman. Na, sino may sabing bawal? Ito ay public, ganun. Siguro, binigyan niya ng mga masasakit na salita na parang wala kang training o ano, na puno yung gwardiya, sinatgan. So, doon ka lang makaganti yung tinatawag na tumabla ka lang. O, di ba? Kaya yung mga ganong klaseng tao, pag nakatagpo sila ng gwardyang tumatabla na, tapos kayo. Kaya ako sa pagkatao ko, talagang binibigyan ko ng kuwan kasi hindi ko alam yung mga gwardyang kaharap mo na ipapamukha mo sa gwardya na gwardya ka lang. Kayang-kaya kitang patanggal dyan. Kung nakatapot ka ng gwardyang yung utak ay tuliro na, hiniwalay ng asawa, nawala ng kwan, basta tuliro yung utak. Kasi nangyari sa akin yan eh. Dati tuliro ako. Gusto kong barilin yung commander ko dati sa sobrang tuliro ng aking kaisipan. Yun. Kung yan ang mga ganong mga klaseng tao nang babastos ng trabaho, o ganong mga klaseng bata, tapos talaga sila. But anyway, mali yung ginawa ng dalawang gwardya. Sabi ko nga, huwag kayo magpadala ng emosyon. Tignan nyo ang sitwasyon. No? I-pin down lang ninyo. I-hold, i-pin down. Pagtulungan yung i-pin down yung kung sino man. Kung kailangan may training tayo kung paano i-pin down yung isang tao. No? Paano i-pin down yan? Saan hawakan? Saan kuan? I-pin down lang ninyo kasi kuan lang yun eh. At kung banatan nyo yung ginagawa din naman namin, binabanatan namin yung mga kuan. Kailan pa sikreto, wag sa maraming tao. Hindi ako nagmamalinis guys, binabanatan din namin yan, lalo na yung mga shoplifter dati. Binibigyan namin, tarantado ka ha. Ginaganon ko namin. Sinisida mo yung trabaho namin, ganon. Kasi nga, may sikreto lang, wag yung sa maraming tao. Okay? So yung dalawang gwardya, nagpadala na kayo sa init ng ulo nyo. Di sila, nilubos-lubos na lang. Nilubos-lubos na lang ni sana para madala yung bata. O, tinan mo. Di ba? Sa kwento ngayon. Pero ako, naniwala ako na dahil yung dalawang gwardya ay naprovoke lang yun dahil binastos ang kanilang trabaho. Although may mga gwardya naman talagang medyo piling pulis. No? May mga gwardya naman talagang piling pulis. Pag umasta, akala mo pulis na sila. Umasta, no? May ganun mga gwardya. But still, yung pangyayari yun, alam ko na naprovoke lang yung mga gwardya na yun. Dahil doon sa kabastusan ng pag-uugali ng bata. Base doon sa kwento ng mga gwardya. Meron na nga nasugatan sa kanila eh. Di ba? May nasugatan sa kanila. Oo. Kasi nga, bakit? Kumuha yun. Gumanti yun. Ganun kalakas ang loob. Kasi ako, ganito na edad ko, pag sinabing sinigawan ako ng gwardya, ay sir, sorry po, gaganon-ganon na ako. Bakit? Hindi ko alam kung anong gagawin ng gwardya sa akin. Diba? But, yung ibang kabataan, dahil feeling nila, minamaliit nila yung trabaho ng security guard, kaya ganun lang ang mga astahan nila. Di ba yung mga skirt border din, ganun din? Harap-harapang pinagbabawalan. Di ba? Lalo na yung sa BGC ngayon, pinagbabawalan yung mga hip-hoppers doon. Kasi nagkaagulo, naghahabulan sila doon, sila nag-aaway. Tapos pag nakanti mo, child abuse agad. Di ba? Pero ang kukulit. Di ba? Ganun yun. So, kung ikaw ngayong gwardya, palagi mong tandaan, yung mind mo dapat nakakontrol sa emotion mo. Kasi bakit? Ito, mangyayari, may kaso ka, natanggal ka. Kung nangyari sa akin dati yon, ako lang nagtatrabaho, nangungupahan kami ng bahay, Bisaya kami, wala kaming kilala sa Maynila. Kung magpadala ako sa emosyon ko, paano na makakain yung pamilya ko? Nakakulong na ako.
Di ba? Kaya noon talagang yung mind ko ang nakakontrol kasi alam ko rin yung utak ko pag umandar din, pumasok na yung inis sa isip ko, hindi ko rin mapigil minsan sarili ko. Kaya kailangan maging yung mind natin nakakontrol sa puso natin para hindi tayo mapahamak. Tulad nung nangyari sa dalawa. Pahamak sila ngayon, di ba? Naging bida tuloy yung isang bata na totoong alam kong pasaway. Okay? So guys, I hope na maliwanag sa inyo to, mabigyan nyo na like. But kung talagang malabo sa inyong pagka-intindi, dislike the video guys. Yung mga hindi subscribe guys, baka pwede nyo na mapindot yung subscribe button dyan, madagdagan yung subscriber ko. Gapang pagong eh. Damay nyo na yung notification bell guys. Kita-kita sa next video guys. Bye-bye!